May kwento ako sa inyo guys. Mag-asawa na aswang ba. Ito ay sa bundok nakatira sa kubo nila. Yung dalawa naglalabing-labing, gabi na eh. Naglalabing-labing na. Nung nakatapos na sila maglabing-labing, sabi ng babae, "Han, namiskarte ka naman, gutom na ako." Kasi tapos tayo maglabing-labing eh. So sa madaling salita, pumayag yung lalaki. O sige Han, pupunas na ako ng langis, maghanap ako ng pagkain. Sa madaling salita, punas na yung lalaki ng langis niya. Tumingin sa bubong ng kanilang kubo, butas yun eh. So nung nagpunas na ng langis, lumipad na siya pataas. Paglipad pataas, tinaasan niya na yun. Kasi gabi na eh, may nakitang tao, sinisid niya ngayon. Pagsisid niya, kinagat niya agad sa liig. Pagkagat, tangin na, dugo yung uso niya. Rebulto pala ni Rizal yung nakagat niya. So umuwi, wala siya nakita. Umuwi doon sa bahay ng girlfriend niya sa bundok. Nagalit yung girlfriend niya. O kita mo, napakasama ng ugali mo, kasi kumain ka na nga, hindi ka pa nagdala, nagadugo-dugo pa yung bunganga mo. Sabi nila, hindi nga eh, akala ko tao. Tangin na, rebulto na yung Rizal, kinagat ko sa leg eh. So nabasag nguso ko. Sabi ng babae, napakaina mo naman dumiskarte, pati rebulto kinakagat mo. Ako nga, nagpunas na lang yung babae, lumipad, tinaasan pa ngayon niya yung nilipad ng lalaki. Yung nasa mataas na siya ng kalawakan, may nakita ngayon, kubo. Sumisid siya ngayon. Nung nakita niya yung kubo, tinitingnan niya yung bintana, pinto, sarado. So napaisip siya kung paano siya makapasok o makabiktima ng kanyang kakainin. Ay sarado. So ibig sabihin, naggawa siya ng paraan, nag-ikot-ikot siya doon sa bahay kung paano makapasok. Yung bahay na pinuntahan niya pala, sa probinsya yon. Ay di ba sa probinsya, ang bahay o kaya mga kwan may taas, yung up and down ba, taas ang ilalim silong. So sa madaling salita, may silong yung bahay na yon. Ay bukas yung tarangkahan. So nakaisip siya ng paraan